Naririnig mo siguro lagi, be alpha bro. Parang ito na yung sagot sa lahat ng problema ng mga lalaki ngayon sa love life, sa career, sa respeto ng ibang tao. Pero tanong ko sa'yo, alam mo ba talaga kung ano ang ibig sabihin ng alpha mindset? At mas mahalaga, alam mo rin ba kung ano ang madilim na parte nito? Kasi bro, hindi lahat ng alpha ay totoo. Marami dyan, puro posture lang. Yung tipong loud, laging may kailangan patunayan, laging kailangang tama, laging kailangang bida, pero sa totoo lang insecure sa loob. Yung alpha na nilalabanan niya hindi ang mundo, kundi sarili niyang takot. Ito ang hindi sinasabi ng mga self-proclaimed alpha influencers ang pagiging alpha. Hindi tungkol sa dominance, pera, o kung gaano karaming babae ang may gusto sa'yo. Ang tunay na alpha kalmado, tahimik pero sigurado, hindi nagpapakitang gilas, pero ramdam ng lahat ang presence niya. At dito pumapasok ang madilim na sikreto. Ang totoong alpha mindset ay hindi masaya sa simula. Kasi ang path ng tunay na alpha, puno ng pag-iisa, disiplina, at mga panahong wala kang kasangga kundi sarili mo. Sa video na ito, babasagin natin yung toxic version ng alpha mindset na kumakalat online. Yung ginagamit para manapak, hindi para magpakalakas. Pag-uusapan natin kung paano mo maa-adapt ang real alpha mentality. Isang mindset na may dignity, control, at purpose. Pero una, kailangan nating maintindihan kung saan nagsimula ang mali. Kung bakit maraming lalaki ngayon ang naguguluhan kung paano maging leader pero hindi nagiging peaceful. Dito natin uumpisahan. Part 1. The Misunderstood Alpha, Confidence versus Ego. Bro, ito ang unang pagkakamali ng karamihan. Akala nila alpha equals ego. Yung tipong ako dapat ang nasusunod, kailangan lagi akong panalo. O bawal akong matalo sa babae o sa ibang lalaki. Pero kung ganun ka mag-isip, hindi ka alpha prisoner ka ng ego mo. Kasi ang ego laging gutom sa validation. Gusto niyang mapansin, gusto niyang marinig, gusto niyang mapatunayan sa lahat na malakas ako. Pero ang confidence, tahimik lang yan, hindi kailangan ng spotlight. Ang tunay na confident man, hindi siya nagmamadaling ipakita kung sino siya kasi alam niya na maraming alpha sa social media puro yabang. Laging may sinasabi tungkol sa dominance, power, at kung paano mo dapat i-control ang babae. Pero kung kailangan mong kontrolin ang isang tao para maramdaman mong valuable ka, ibig sabihin, wala kang control sa sarili mo. Ang real alpha mindset, nagsisimula sa self-control. Hindi sa lakas ng boses, kundi sa lakas ng loob na pigilan ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo kailangang patulan. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat kung bakit ka tahimik. Hindi mo kailangang manalo sa bawat debate. Kasi alam mong minsan, ang pag-iwas ay mas matinding anyo ng disiplina. May mga lalaki na iniwan ng babae, tapos biglang nagbago, naging gym freak, naging cold. Tapos sasabihin, alpha na ako ngayon. Pero sa totoo lang, hindi pa rin nila naiintindihan. Hindi pagiging alpha ang pagiging bitter, bro. Ang tunay na alpha marunong umamin na nasaktan siya, pero hindi niya ginagawang dahilan para sirain ang iba. Ginagawa niyang gasolina yon para lumakas ng tahimik. Kaya kung gusto mong maging rare sa panahon ngayon, huwag mong habulin ang atensyon. I-build mo yung sarili mong tahimik na respeto yung hindi kailangang i-announce pero ramdam ng lahat kapag nandyan ka. Kasi ang tunay na alpha, hindi mo kailangang sabihing alpha siya nararamdaman mo. Part 2. The Dark Side of Control. Why True Power Means Letting Go. Bro, ito yung madilim na parte ng tinatawag nilang alpha mindset. Kapag mali ang pagkaintindi mo dito, mauuwi ka sa pagiging manipulative at emotionally cold. Yung tipong iniisip mong, pag hindi ko siya kontrolado, mawawala ako sa laban. Pero totoo, kung gusto mong makilala bilang isang tunay na lalaki, kailangan mong matutunang bitawan ang kontrol. Kasi minsan, akala mo power yung pagiging laging in control. Pero sa totoo lang, kapag takot kang mawalan ng kontrol, ikaw yung alipin ng takot mo. Hindi mo yan makikita agad kasi nakabalot sa pride. Ito yung reason kung bakit maraming lalaki ang nagiging toxic nang hindi nila namamalayan. Pinipilit nilang maging leader kahit hindi sila marunong makinig. Pinipilit nilang maging matatag kahit sa totoo lang emotionally numb na sila. And the worst part, kapag may babae silang nagugustuhan, gusto nilang idikta kung paano ito dapat mag-act, mag-isip o magmahal.
Pero real talk bro, the more mo siyang sinusubukang kontrolin, mas lalo siyang lumalayo. Kasi ang energy ng control ay galing sa fear, hindi sa confidence. Fear of losing her, fear of being not enough, fear of rejection. Ang tunay na alpha, marunong tanggapin na may mga bagay na hindi niya hawak. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang ang respeto at pagmamahal, hindi mo pwedeng pilitin. You attract them by being centered, not by being controlling. Totoong power, yung kaya mong mapanatili ang composure mo, kahit hindi mo nakukuha ang gusto mo. Yung kaya mong tumingin sa mata ng babae at sabihin sa isip mo, kung aalis ka, okay. Pero kung mananatili ka, mas okay. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil buo ka kahit mag-isa ka. So if you want to live with true alpha energy, stop chasing control. Control your reactions, not people. Let things flow and let people reveal who they really are. Kasi dun mo makikita kung sino talaga ang para sa'yo. Part 3. Stillness and Mystery, the Silent Language of Power. Alam mo bro, may kakaibang lakas sa mga lalaking marunong manahimik. Hindi yung tahimik dahil mahiyain, kundi yung tahimik dahil hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya. Ito yung klase ng presence na ramdam mo kahit wala siyang sinasabi. At ito rin yung madalas hindi maintindihan ng babae kasi sanay siya sa mga lalaking laging nagpapa-impress. Kapag marunong kang maging still, nagiging rare ka. Kasi karamihan ng lalaki, over-explaining, over-proving, overreacting. Pero ikaw chill lang, kalmado, nakikinig. At pag nagsalita ka, may bigat, may laman. Doon nagsisimula yung mystery na hindi nila magets agad. Kasi isipin mo, paano kanya malalaman kung hindi ka open book? Paano kanya makokontrol kung hindi mo laging nilalabas ang emosyon mo? Kapag marunong kang mag-hold back ng kaunti, nagiging puzzle ka na gusto niyang isolve. At tandaan mo bro, curiosity is attraction. Ang taong gusto kang maintindihan, hindi agad makaka-move on sa'yo. Stillness is your armor. Kahit anong drama, kahit anong pates ng babae, kapag hindi ka nadadala, doon siya mas naguguluhan. Doon siya mas naa-attract. Kasi hindi ka kagaya ng iba na reactive at emotional. Ikaw yung tipo ng lalaki na parang may sariling mundo. At yun ang gusto niyang mapasok. At huwag mong isipin na pagiging tahimik ay pagiging mahina. Hindi. Ito yung confidence ng taong alam kung sino siya. Hindi niya kailangang magpaliwanag kasi secure siya sa sarili niya. At kapag ganito ka, hindi mo kailangan ng validation ng kahit sino, babae man o hindi. So the next time na may gusto kang patunayan, subukan mong huwag magsalita agad. Tingnan mo kung gaano kalakas ang epekto ng katahimikan mo. Kasi minsan, the loudest power is silence. Part 4. The Real Alpha, Leadership Without Ego. Bro, ito na yung part na karamihan ng lalaki hindi na pag-iisipan. Akala nila pagiging alpha ay puro power trip, kailangan laging ikaw ang tama, kailangan laging ikaw ang nasusunod, kailangan laging may babae kang nakapaligid para masabing leader ka. Pero sa totoo lang, ang tunay na alpha, hindi pinipilit maging leader, natural siyang sinusundan ng iba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Yung presensya niya kalmado pero may direksyon. Hindi siya nagmamando, pero malinaw ang intensyon niya. Pag nagsalita siya, hindi para magyabang, kundi para magbigay linaw. Hindi siya nagagalit para lang ipakita na may control siya, kundi marunong siyang magpigil dahil alam niyang hindi lahat ng laban kailangan salihan. Ito yung maturity na hindi nakikita ng mga taong obsessed sa image ng alpha. Kasi ang ego laging gustong manalo, pero ang tunay na leader gusto lang matuto. Ang ego gustong maramdaman na mataas siya sa iba. Pero ang tunay na alpha, kaya niyang yumuko kapag mali siya. At sa dynamics ng babae at lalaki, ito rin ang dahilan bakit na-attract sila sa mga lalaking grounded. Yung hindi nakikipagpaligsahan, hindi defensive, pero alam mo na kaya niyang mag-stand his ground. Hindi mo mararamdaman ang insecurity niya dahil wala talaga. Yung confidence niya hindi nagyayabang, pero ramdam mong solid. Kasi ganito bro, ang alpha mindset na totoo ay hindi para i-dominate ang babae, kundi para i-protect ang sarili mong peace. Kasi pag marunong kang mamuno sa sarili mong emosyon, lahat ng paligid mo nagiging maayos. Yun ang leadership, hindi loud, hindi pilit, pero consistent. At kung tutuusin, ang pinaka-rare na alpha sa panahon ngayon ay yung marunong maging gentle pero firm. Yung kaya niyang maging matatag nang hindi bastos, matino pero marangal.
Hindi niya kailangang iparamdam sa babae na kailangan siya nito dahil siya mismo buo kahit wala pa ang babae. Kaya kung gusto mong maabot ang ganitong level, simulan mo sa disiplina, sa routine, sa pagpili ng mga laban na worth it lang, at sa pagkontrol ng ego mo sa mga sitwasyong gusto mo sanang patulan. Doon mo marirealize, hindi pala pagiging alpha ang kailangan. Ang kailangan mo ay pagiging tao na may direksyon, prinsipyo at respeto sa sarili. Part 5. The Trap of Image. Bakit maraming lalaki ang nagpapanggap na alpha? Eto na bro, dito karamihan nadadapa. Maraming lalaki ngayon ang natrap sa image ng pagiging alpha. Yung tipong ginagaya lang nila, yung mga nakikita nila sa social media. Matigas magsalita, walang pake, may expensive lifestyle, lagi sa gym, lagi nakapost ng grind mode. Walang masama sa disiplina o sa pagpapaganda ng katawan, pero ang problema, ginagawa nila to hindi dahil gusto nilang i-improve sarili nila, kundi para patunayan sa iba na sila ang alpha. Ibig sabihin, ang pinanggagalingan ay insecurity, hindi confidence. Laging may need na i-prove something. Laging may desire na ipakita na mas malakas ako, mas astig ako, mas in demand ako. Pero deep down, kapag mag-isa sila, hindi nila alam kung sino sila. Kasi ang buong pagkatao nila nakabase lang sa validation ng ibang tao, lalo na ng mga babae. Yan ang madilim na sikretong hindi na pag-uusapan. Yung alpha image na dapat nagbibigay ng respeto, minsan nagiging dahilan pa ng pagiging empty. Kasi puro labas lang, puro pagpapakita. Wala sa loob. Bro, napansin mo ba, yung mga lalaking tunay na confident, hindi sila maingay? Hindi mo sila makikita nagpo-post ng I don't chase, I attract. Hindi nila kailangan sabihin kasi ginagawa nila. Tahimik lang pero grounded. Hindi dahil weak sila, kundi dahil hindi nila kailangang ipakita sa mundo ang lakas nila. Alam na nila sa sarili nila na meron sila nun. At ito rin yung dahilan bakit mas naa-attract ang mga babae sa ganitong klaseng lalaki. Kasi rare silang makita sa panahon ngayon. Hindi sila driven ng ego, hindi sila nagpapakitang alpha lang sa panlabas, pero pag kinausap mo, may lalim, may sense, may disiplina. Hindi lang looks o pera ang puhunan nila, may self-control at emotional balance. Kasi ang tunay na alpha, hindi kailangan magpanggap, hindi niya kailangang magmukhang the man, siya na talaga yon. Hindi dahil sa mga salitang sinasabi niya, kundi sa paraan ng pagharap niya sa mundo. Relaxed, steady, confident, at hindi natitinag kahit anong mangyari. Kaya kung gusto mong hindi mahulog sa trap ng image, simulan mong linisin ang loob. Tanggalin mo ang need na mapatunayan. Kasi habang hinahabol mo yung tingin ng ibang tao, mas lalo ka lang nilang makikita na hindi ka totoo. Ang tunay na alpha ay hindi yung gustong maging alpha, kundi yung lalaking hindi na kailangang tawagin ganon. Kasi mismong presensya niya, sapat na. Part 6. The Unshakable Calm. Kapag emosyon mo kontrolado mo, ikaw na ang may lakas. Bro, tandaan mo ito, ang tunay na sukatan ng isang lalaki ay hindi kung gaano siya kalakas magsalita, kundi kung gaano siya kalakas tumahimik kahit galit na siya. Ang mga ordinaryong lalaki, madaling magpadala sa emosyon. Pag naiirita sila, nagagalit. Pag hindi sila napansin ng babae, nag-aaway o nagdadrama. Pag iniwan, gumaganti agad o nagpo-post ng never again. Pero ang lalaking may alpha mindset, tahimik lang. Hindi dahil wala siyang pake, kundi dahil kontrolado niya sarili niya. Ang kalmado mong presensya, bro, yun ang pinakamatinding power na meron ka. Kasi habang ang iba ay umiikot sa emosyon nila, ikaw steady lang. Habang ang babae sinusubukan kang asarin, tinitingnan ka kung matrigger ka, ikaw cool lang, may slight smile pa. Doon siya naguguluhan. Doon siya naiintriga. Kasi hindi niya alam kung ano nasa isip mo. Hindi niya alam kung bakit hindi ka umaayon sa scripts ng lahat ng lalaki. At sa mundo ngayon na lahat reactive, ang kakayahan mong hindi maapektuhan ay isang uri ng respeto na kusa niyang ibibigay. Kalmado hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil marunong kang magpigil. At sa bawat pagpigil mo, lumalakas ka. Kasi alam mong ikaw ang may control, hindi emosyon mo. Yon ang essence ng stoicism, bro. Hindi ibig sabihin na wala kang damdamin. Ibig sabihin lang ikaw ang may hawak ng manibela. Hindi mo hinahayaan na ang galit o lungkot ang magdikta ng kilos mo. Kaya pag nagagalit ka, huminga ka muna. Pag gusto mong magreklamo, pumikit ka muna. Pag gusto mong habulin, i-hold mo muna sarili mo. Yan ang disiplina na bihira sa panahon ngayon.
Yun ang klase ng control na nakaka-attract kasi hindi ito fake. Galing ito sa maturity at sa lalim ng pag-unawa sa sarili. Bro, tandaan mo, ang lalaki na marunong manatiling kalmado kahit sa gitna ng gulo. Yun ang lalaking hindi basta matitinag. At ang babae, laging na-attract sa lalaking hindi niya kayang kontrolin sa emosyon. Kasi sa totoo lang, yun ang gusto nila, isang lalaking hindi natitinag kahit anong drama ang ibato sa kanya. Ang kalmado mong presensya ay hindi kahinaan, ito ang pinakatahimik na uri ng kapangyarihan. Habang ang iba nagsisigaw para mapansin, ikaw tahimik lang pero ramdam. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magpaliwanag para maintindihan. Kasi sa bawat galaw mo, nakikita ng iba na kontrolado mo sarili mo. At pag dumating ka sa puntong yan, wala ka nang kailangang patunayan. Kasi ikaw na mismo ang patunay na ang natunasay na alpha. Hindi kailangang mag-ingay. Pero kung umabot ka sa part na to, ibig sabihin handa ka na talagang magbago. Hindi para ipakita sa babae na tingnan mo alpha na ako, kundi para sa sarili mo para maging lalaking may disiplina, respeto at direksyon sa buhay. Ang pagiging alpha mindset ay hindi tungkol sa pagiging malamig o walang puso. Ito ay tungkol sa pagiging kalmado, kahit sa gitna ng kaguluhan, sa pagpipigil kahit gusto mo nang bumigay, at sa pagpipili ng dignidad mo, higit sa pansamantalang emosyon. Tandaan mo bro, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa bawat tao. Hindi mo kailangang habulin ang validation ng kahit sino kasi kapag kaya mong tumayo mag-isa, doon ka nagiging rare. Doon nagsisimula yung respect, hindi lang ng babae, kundi ng lahat ng nasa paligid mo. Kung gusto mong matutunan pa kung paano mag-isip, kumilos at mabuhay gaya ng isang lalaking marunong sa laro ng buhay, panoorin mo rin yung iba kong video tungkol sa stoicism at female psychology. Lahat ng yan para tulungan kang ma-decode ang isip ng babae at sabay nun ma-master ang sarili mo. So bro, bago mo isara tong video, mag-like ka, mag-subscribe, at i-on mo yung notification bell. Hindi dahil kailangan ko ng number, kundi dahil bawat video dito ay reminder na hindi mo kailangang sumigaw para maramdaman ang halaga mo. Stay grounded. Stay calm at tandaan ang tunay na alpha. Hindi nagpapakitang matigas, kalmado lang. Pero alam ng lahat na siya ang may kontrol.